Morning is coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel reflection for today, Jesus visits Martha and Mary, taken from Luke 10, verses 38 to 42. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary, who sat beside the Lord at his feet, listening to him speak. Martha, burdened with much serving, came to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me." The Lord said to her in reply, "Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her." The Gospel of the Lord. Ang naka-strike sa akin dito is yung Mary has chosen the better part. Bakit yon? Meron laging gustong ipakita si Jesus doon sa mga tao doon, yung time na yon. Iba yung time natin sa noon eh. Kasi tayo, advanced tayo eh. Alam na natin. Sila hindi pa nila alam. So, yung pagkakasabi dito ni Martha, ano yan eh, wala naman siyang masamang tinapay, no? Nung sinabi niya yon kay Jesus. At hindi rin naman niya alam kung ano yung ibig sabihin ni Jesus na Mary has chosen the better part. Kasi si Martha, feeling niya, na-chose din niya yung better part kasi nagsuserve siya. Eh, sino magsuserve, di ba? Ang kasunod is, ito yung maganda na sinabi ni Jesus, it will not be taken from her. Hindi naman nag-reaction ni God, hindi siya nagalit eh. Di ba? Ang sabi pa niya, pabayaan mo siya. Kung ano yung napili niya, yan na yun. So, ibig sabihin, okay yun. So, this is something to think about sa part ni Martha. So, mamaya yung lesson na The natin. better part. Yeah. Ayan. Dito sa gospel, there is a choice na pwede mong pagpilian. Yeah. Which is the better part. Yeah. The better part is something that is parang nakafocus sa ating Panginoong Jesus. No, yung si Martha, yung kanyang ginagawa is the parang worldly. Ito yung ginagawa sa mundo, karaniwang ginagawa sa mundo. Service. Yan yung sinasabi ni Jesus dito. This is a teaching on how do you discern which is the better part. Tama, yung discernment. Okay. Okay. Yeah. Okay, so yung sabi mo na this is discernment. Kasi yung better part, ibig sabihin yan yung masama. And when you discern, it's always yung best dapat ang pinipili natin. Best not for ourselves, but for the Lord. Kasi si Jesus yung nandito. Okay. So yung message para sa atin, yung word na discernment, magandang lumabas yon. Kasi yan yung pinakamahirap na ginagawa natin sa mundong ibabaw. Kasi pagka nagdi-discern ka, kasama dyan yung sarili mo, yung gusto mo. Diba? Kaya ka nagdi-discern kasi gusto ko to eh, pero yun dapat eh, pero kaya ka nagdi-discern. No? Hindi mahirap mag-discern pag parehong gusto mo eh. Ay, yan gusto ko. Kaya ang bilis, di ba? Ayaw ko talaga yan. Ito ako gusto ko. Pero bakit ka nagde-discern? Lalong-lalo na, kung yung dinidiscern mo,
para kay God. Yung obvious na para kay God, meron hindi obvious yung tutulong sa tao, yung gano'n, no? Yung obvious na kunyari na lang yung doon tayo sa obvious para mas madali, ano? Like yung kunyari may activity ka sa simbahan o kaya kailangan magsimba, biglang tinatamad ka, yun na lang sa pagsimba yung tinatamad ka bukas na lang, kaya gano'n, di ba? Pero sa tingin mo, pwede, kaya mo naman. Kaya lang sinabi mo, ay bukas na lang. So ano yung naging discernment mo? Inuna mo yung sarili mo. Imbis na yung kay God, pwede ka naman, hindi ka naman ganun kapagod na pwede ka naman talaga pumunta. Sabi nila ron, masama pakiramdam ko. Pakiramdam. Yun. So, kaya dito, yung naging discernment ni Mary, makinig, no? Sa salita niyang Diyos. Si Martha, hindi mo naman pwedeng sabihin, mali yung ginagawa niya mag-serve. Pero ang nakita ko na mali na hindi naman mali pero sana hindi na niya pinakailaman yung discernment ni Mary, 'di ba? So yun yung discernment niya. Minsan kasi sometimes discernment is really personal. Kasi hindi mo rin alam. So you cannot judge a person then when it comes to discernment. Pero it's only the Lord. Now when you discern at si Jesus ang titingin dyan, obviously, dapat ang pipiliin mo yung para kay Lord. 'Di ba? So ito, kitang-kita ni Jesus. 'Di ba? Kaya nasabi niya yon. Si Martha, it will take time for her to learn about this. Kasi hindi pares natin, kaya nga, praise God, no? Na alam na natin to. So, natutulungan tayo ngayon mag-discern. So, again, ang gusto kong parang matutunan natin ngayon is how to discern from the heart, not pleasing ourselves, but kay God. At pag yan po ang napili natin, for sure, meron pong sakripisyo. Yan. Kasama po talaga natin ang sakripisyo. Yeah. Ako nakikita kong message dito, no? Yung pag-discern. Actually, minsan, alam naman natin na importante yung ating time with the Lord. Yeah? Na mabibigyan natin siya ng attention. Madalas naman, magkakaroon ng conflict. Kasi lalo na kung meron kang deadline na inahabol or meron kang kailangan i-meet dahil negosyo yun, di ba? Pagkakataon na yon, yun ang mahirap. Because dun lilitaw naku, eto, kakainin namin to. At least ito, siguro 1 buwan provided na kami, no? So, ang ko muna, i-give up ko muna ito para dito sa pangkabuhayan. Yan choice na yan. Alam mo kung ano ang tama. And yet, pumili ka doon. So, the discernment includes our trust in God. Yes. Kasi yung time na nandun ka God, hindi mo pinagtitiwalaan that God will take care of what you need. Diba? Kaya lang, naniniguro ka na, nandyan na . But that is a test sa tingin ko. God is testing our faithfulness. Yung pagtitiwala natin sa Kanya. So, alam ko darating ang time that all of us will be tested. Yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. So, dito tayo mag-iisip. Ano kaya? Subukan ko. No, ibig sabihin, eto, pagka ginawa ko yung para kay God, yung relationship ko sa Kanya, that means yung activity ng prayer, meron kang time na meron kang recollection, di ba? Pagmimisa, pagtimba, ayan, meron talagang temptation. Teka muna, eto, pagkakataon na . Minsan, ma-justify mo pa, sasabihin mo pa, binigay na nga ni God yung pagkakataon na yan di ba? Yan ang medyo delikado when we always justify. Para naman sa pamilya ko to . Parang hindi naman sa akin to, sa pamilya ko to. Di ba? Yung trust kay God, parang minsan, hindi mo pwede i-justify. Ito kay God, nilaan ko na kay God ito . So, pipiliin ko yan. Alam mo, no, yung mga ganyan. Pag talagang nagtiwala ka na kay God, no, yung full surrender ka na kay God,
yung discernment, hindi ka na mahihirapan kasi nagtitiwala ka na sa kanya eh, di ba? Parang nagiging automatic na. Kaya lang tayo nahihirapan kasi hindi tayo nagtitiwala. Masasabi mo ba na yung discernment is yung parang ano yung will ni Lord? Yes, sa atin ngayon, importante sa atin yung ating gospel reflection. Because doon natin nakikita yung mga kalooban ng ating Panginoon. So, how can we follow Jesus kung hindi natin naman nababasa yung kanyang mensahe sa atin? Or hindi natin pinag-aaralan? Hindi natin siya kilala. Oo. Diba? Kung So, ano yung ways niya. importante sa akin, itong ginagawa natin na gospel reflection. Sa ngayon talagang nakikita ko, yan ang pinaka-importante. At hindi natin sasabihin na siguro kung nakumpleto na natin yung gospel sa lahat, tapos na tayo. No. Because there is a message in every situation. Sagot niya sa atin yan. Now, ito yung ano ko. Minsan, madalas namin ma-experience. Halimbawa, pinapipili tayo. Merong isang opportunity. Pag sinabi natin, na hindi kami makakapunta riyan because we have this activity. Diba? Gospel reflection natin. Di ba? So, mamaya makikita mo, nag-cancel yung ano, hindi natuloy. No? That means, God is also making a way Yes. para hindi ka totally maapektuhan. So, ito yung sinasabi na yung tiwala mo kay God and God will always do something what is right. Totoo. Tama, kasi nga yun nga sinabi ko, an example ko ngayon, kunyari, para sa pamilya. Gusto ba ni Lord na masira yung pamilya mo kasi a-attend ka sa Kanya? Of course not, di ba? So, pag nagtiwala ka, siya ang gagawa ng paraan para hindi maapektuhan yung pamilya mo dahil pinili mo siya yung araw na yun. Yes. Di ba? Iba naman kasi yung pinili mo kasi tinatamad ka. Kaya gusto mo doon. Ayaw mo gawin to. Depende po yan sa motive mo. Kaya when you discern, it has to have yung true motive mo to really please the Lord. No? At kasi sinabi mo na, Lord, I will serve you, I will follow you. So I will do everything for you. So yung pagde-discern mo, para kay God. Hindi para sa'yo. Pangalawa, yung sakripisyo. Kunyari, pinili mo yon kasi mas mahirap to eh. Doon ako sa kabila. O, meron na naman bad motive doon. Kasi ayaw mo ng mas mahirap. Di ba? Pero tinignan mo, parang okay ka lang. Pero alam nun. Wala na, hindi namin yan malalaman. But the Lord sees your heart. Kaya kung talagang gusto nyong maging effective yung discernment nyo, kailangan din totoo. No, totoo yung iyong ibinibigay sa kanya na time o decision na para sa kanya, hindi para sa iyo. Kasi si Lord, alam niya na para sa iyo yun eh, pero inuna kita eh. Sa tingin mo ba, si Lord walang gagawin? Hindi, ano yung may sabi? Hindi mo ma-outdo, no? Si God. Pag sinabi mong, Lord, mabibigay ako ng 10,000, dodoblehin pa niya yon. Mahihiya ka. Mahihiya ka. And that will only be true na magagawa nyo kung totoo ka rin kay God. Yan. Okay. Amen. So, see you again tomorrow in our coffee time with Yes. God. Amen.